Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Jeremias Capuli, Geoffrey Molina, Renato Saclolo, at Reynaldo Ilarde, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3101, Banta Bayan. Mahinahong tanong ni Harvey York. So what if it is? Hindi mo ako mapapatay. May sasabihin ako sa'yo. Ito ay isang insidente na sapat na para sa iyo upang mawalan ng kakayahan sa akin ngayon. Kung sasaktan mo ulit ako, hindi mo na magagawa. Bago pa man matapos magsalita si Rokuro Shimizu, sumulong na si Harvey sa 8 eksperto na pinalipad sila ng sipa bago pinitik ang kanilang mga leeg gamit ang kanyang mga kamay. Bastos, sumugod siya sa amin ng walang sinasabi. Si Rokuro ay nagpakita ng isang mukha na puno ng pagkabigla at kawalang paniwala habang ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan. Lumuhad na sana siya at humingi ng awa kung alam niyang walang awa si Harvey. Si Lexi York at ang iba ay likas na sinubukang pigilan si Harvey, ngunit hindi sila makapag-react sa oras dahil masyadong mabilis si Harvey. Laking gulat ng ibang mga bisita. Hindi nila inaasahan na tatapusin ni Harvey ang buhay ni Rokuro. Sumpain ka, mamatay ka na. Ang 6 na eksperto ng Nenway ay sumigaw sa galit nang makita ang pagkamatay ni Rokuro bago nila walang habas na inatake si Harvey. Sampal, sampal, sampal. Casual na sinampal silang lahat ni Harvey sa mukha. Sa isang iglap, lahat ng mga eksperto ay pinalipad. Nanginginig ang kanilang mga katawan nang bumagsak sa lupa. Walang nakakaalam kung sila ay buhay pa o hindi. Iyon lang ang mayroon ka. Pumalakpak si Harvey at tumingin sa grupo ng mga taga-isla. Sino pa ba ang magtatanggol kay Vince York? Nang marinig ang malamig at walang pakialam na tono ni Harvey, nagkatinginan ang lahat ng taga-isla. Wala nang ahas na humakbang pasulong. Akala nila ay madaling mapantirya si Harvey, ngunit pagkatapos na masaksihan ang pagkamatay ni Masaw Takei at Rokuro ng sunod-sunod. Pinaalalahanan sila kung gaano kalakas ang bansa H. Maging sina Cory York, Walter York, at iba pa ay nagdilim ang mukha. Ang pagiging mapanindigan ni Harvey sa huli ay humadlang sa kapangyarihan ng mga taga-isla. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, paano sila makakapag-ipon ng kanilang lakas ng loob? Nang may sasabihin pa sana si Cory para ipaghiganti ang kanyang baby boy. Humakbang si Harvey at sinulyapan si Vince. Let's cut your so-called game here, Vince. O gusto mo bang magpadala ng higit pa sa iyong mga kaibigan sa kanilang pagkamatay? Aaminin ko, masama ka na para gumawa ng marami sa mga palihim na trip na ito. Alam mo kung gaano ako katatag, at ikaw lang ang halos hindi makalaban sa akin. Ngunit patuloy kang nagtatago sa likod ng lahat ng mga taong ito, na sinusubukan mong iwasan ako. Iniisip ng mga taga-isla dito na hindi ka mapakali na kalabanan ako. Hindi nila alam na gusto mo lang patayin ko silang lahat. Gusto mong suportahan ka ng mga taga-isla sa iyong paglalakad. Ngunit natatakot ka na maging banta sila at pilitin ka nila sa hinaharap. Kaya pala ginagamit mo ako para harapin sila habang tinutulungan ka pa nila. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng taong kasing kalkulado mo sa buong buhay ko. Malaki ang mapapakinabang ng mga taga-isla kung babangon ka. Maaari ka nilang gamitin sa pagtatayo ng kanilang tulay sa bansa H. Pero, little did they know na itatapon mo na pagkatapos mong makuha ang gusto mo. Ang mahinahong mga salita ni Harvey ay sapat na upang ilagay si Vince sa isang napakahigpit na posisyon sa sandaling ito. Sa puntong ito, alam ng lahat na malaki ang naitulong ng mga taga-isla sa pag-angat ni Vince York. Kung si Vince ang naging young master, tiyak na kailangan niyang ibalik ang pabor sa hinaharap. Ngunit talagang inilantad ni Harvey York si Vince, na sinasabing narito lamang ang mga taga-isla para patayin niya. Naging tahimik ang lugar. Alam ng lahat na ang isang tulad ni Vince ay talagang makakagawa ng isang bagay na kahiya-hiya. Ang natitirang mga taga-isla ay likas na tumitig kay Vince na may hindi mapigil ang galit. Ang mga eksperto mula sa Tsuchimikado family ay nagpakita ng malalim na tingin sa kanilang mga mata. Alam nila kung gaano kaambisyoso si Vince.
Plano niyang gamitin ang tulong ng mga taga-isla bilang pambuelo para sa kanyang pag-akyat. Sa kabilang banda, plano niyang patayin ang mga taga-isla at bawasan ang kanilang impluensya sa mga York ng Hong Kong sa hinaharap. May gagawing kasuklam-suklam si Vince. Kaya naman may kakaibang ekspresyon sa mukha ang mga taga-isla habang nakatitig kay Vince. Si Lexi York at ang iba ay nakasimangot habang tahimik na minumura si Harvey sa kanyang likuran. Sapat na ang ilang simpleng salita para tuluyang sirain ang relasyon ni Vince sa Island Nation. Kahit na magtrabaho si Vince sa kanila sa hinaharap, dahil sa mga salita lamang ni Harvey, ang dalawang panig ay tiyak na mag-aalaga sa isa't isa. Ikaw at ang matalas mong dila. Parang yelo ang titig ni Vince nang marinig niya ang sinabi ni Harvey. Pagkatapos, pamwesto siya bago sumugod kay Harvey sa sobrang bilis. Siya ang Diyos ng digmaan. May mga kumakalat na tsismis sa Hong Kong at Las Vegas na si Vince ang Diyos ng digmaan. Ngunit ang lahat ay kinuha lamang ito bilang isang tsismis dahil walang nakakita sa kanya sa pagkilos. Matapos makita ang pagpapakita ng tunay na lakas ni Vince, napagtanto nilang lahat na totoo ang mga tsismis. Nang mawala si Vince ay tumabi si Harvey bago sumuntok. Halos sabay na sumulpot si Vince at binato rin ng suntok si Harvey. Ang dalawang kamao ay nagbanggaan ng hindi masyadong naapektuhan, ngunit ang tunog ay medyo nakakarindi. Napa-atras si Harvey ng ilang hakbang upang iwaksi ang puwersa ni Vince na nagmumula sa kanyang mga kamao. Si Vince na kanina pa naghihintay na mapagod si Harvey ay naka-cross arms habang kalmadong nakatingin sa harapan. Nang makitang napa-atras si Harvey, ang mga taong nakatayo kasama ni Vince ay natigilan bago nagpakita ng malakas na kumpiyansa. Ang lakas ni Harvey ay nakakagulat. Ngunit kung matatalo siya laban kay Vince, lahat ng gagawin niya ay gagamitin para mapabuti ang reputasyon ni Vince. Matapos punasan ng panyo ang mga kamay ay inangat ni Vince ang ulo para tingnan si Harvey. "Huwag mo nang subukang pumasok sa isip namin, Harvey. Naging kakampi kami ng mga Islanders noon pa man. Hindi mo masisira ang tiwala namin sa ilang salita lang na ganyan. The reason why I didn't fight you before, I just wanted to let you live a little longer for the sake of your name being same as mine. Pero dahil hindi mo alam ang sarili mong limitasyon, ako mismo ang papatay sa iyo." Klang! Kinuha ni Harvey York ang chrysanthemum blade mula sa lupa at kinaladkad ito sa kanyang mga kamay para maramdaman ang matalim na haplos ng royal sword. "Dahil magkaibigan kayo ng mga Islanders, papatayin kita sa kanilang espada. Papatayin mo ako." Lumingali nga si Vince York at nakita niya si Lola York na nagngangalit sa galit. Si Marcel York ay nananatiling kalmado, at ang agitated na mukha ni Selena Judd kasama ang mga miyembro ng pinuno at pangalawang tahanan. Pagkatapos, pinaningkitan niya ng mata si Harvey at sumagot. "You must be wrong, Harvey. Sabi nila ako lang ay naging Diyos ng digmaan dahil sa droga. Pero, may isang bagay na hindi nila nakukuha. Minsan ang Diyos ng digmaan, ay palaging Diyos ng digmaan. At ang isang taong naging katulad ko sa larangan ng digmaan ay higit na namumukod tangi kaysa sa iba pa sa kanila. Kahanga-hanga ka, ikaw ay lubos na may kakayahan. Pero sigurado akong mababali ko ang bawat parte ng katawan mo sa loob lang ng 3 minuto. Bigyan mo lang ako ng 3 minuto, at ipapaalas ko sa aking mga tauhan ang lugar para ako ay bumangon bilang isang young master. Sa madaling salita, 6 na minuto lang ang kailangan ko para umangat ako sa kapangyarihan. At hihiga ka lang sa lupa na parang patay na aso at batiin ang iyong bagong young master. Dahil kung hindi, mamamatay ka sa isang napakakilabot na kamatayan. Ang kahihiyan na ibinigay mo sa mga kaibigan ko ay masusuklian ng 100 ulit. Ipapaunawa ko sa iyo na ang relasyon sa pagitan ng Island Country at H Country ay hindi isang clown na tulad mo na maaaring sirain." Matapos marinig ang talumpati ni Vince, ang natitirang mga taga-isla ay kumukulo sa maapoy na pagnanasa. "Oo, tulad ng inaasahan kay Young Master York. Palaging susuportahan ka ng mga Island Nations." Bahagyang tumango si Vince habang naghiyawan sa tuwa ang mga tao.
Kaagad pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay bago iniabot sa kanya ng isang pinagkakatiwalaang subordinate ang isang mahaba at makitid na espada. Ang espada ay agad na hinugot sa lagayan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Vince at inislide ang paa pasulong bago itinutok kay Harvey. Isang matalim na kinang ang sumilay mula sa dulo ng talam. Matapos makitang umaatake si Vince, mahinahong humakbang pasulong si Harvey at ibinaba ang kanyang espada. Nagsagupaan ang mga espada, na nagdulot ng matunog na ugong. Si Vince, na sobrang kumpiyansa, ay bumagsak pabalik sa lupa at dumulas pa atras ng 30 talampakan bago tuluyang huminto. Dalawang malalim na marka ng kaladkad ang makikita sa lupa. Nakakalokang tanawin. Bahagyang nanginginig ang katawan ni Harvey habang nakatayo siya sa kinatatayuan niya bago niya ibinaba ang kanyang espada sa gilid, na ikinalat ang natitirang lakas sa loob nito. Hindi napigilan ni Lexi York, Caitlin Parson, at ng iba pa na umupo ng tuwid sa ganoong tanawin. Sila ay nasa, lubos na hindi makapaniwala. Alam nilang napakalakas ni Vince kaya medyo confident sila sa kakayahan nito. Pero hindi nila akalain na ganoon kadaling harangin ni Harvey ang kanyang atake. Mukhang medyo nahirapan pa si Vince sa kapalit. Dahan-daang inangat ni Vince York ang ulo niya at tinitigan si Harvey York. Paano ito posible? Akala niya alam na niya ang lahat tungkol kay Harvey sa oras na ito. Naniniwala siya na kabisado niya ang lahat ng kanyang kakayahan at kakayahan. 90% na ng buong lakas niya ang ginamit ni Vince sa laslas na iyon. Batay sa kanyang mga kalkulasyon, dapat na nahati na si Harvey sa kalahati. Kasabay ng napakalaking tagumpay, si Vince ang magiging young master. Pero, talagang kapantay niya si Harvey. Medyo mas malakas pa nga siya kay Vince. Marahil ay itinatago ni Harvey ang kanyang tunay na lakas sa simula pa lang. Marahil ay naghahanda siyang hulihin si Vince. Nang hindi nag-iisip, hindi nalingid sa kanyang malamig na titig ang layunin ng pagpatay ni Vince. Sa isip niya, alam niyang iisa lang ang God of War kung ano ang kailangan ng nakababatang henerasyon, at iyon ay ang kanyang sarili. Kung may posibilidad na malampasan siya ni Harvey, mas magiging dahilan iyon para wakasan siya. Kung tutuusin, ayaw niyang may mas malakas pa sa kanya na makasama sa parehong lupa. Hindi masama, Harvey. Hindi masama sa lahat, mas malakas ka kaysa sa mga file na nabasa ko tungkol sa iyo. Iniswing ni Vince ang kanyang espada na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Kung mayroon kang mas maraming oras, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na talunin ako. Pero ngayon, napagdesisyonan na ang kapalaran mo. Bahagyang binali ni Vince ang kanyang leeg para maipakita niya ang kanyang buong lakas. Ganoon ba? Sabi ni Harvey. Confident ka ba talaga? Kung sasabihin ko sa iyo na hindi ko ginamit ang 30% ng aking lakas, ano ang magiging reaksyon mo? 30%. Malamig na tawa ni Vince. Oh, Harvey. Hindi mo ba inakala na nakita kitang lumunok at uubo na sana ng dugo pagkatapos gamitin ang lahat ng kapangyarihang iyon? 30%, sabi mo. Siguro natapos mo na ang lahat. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ka katanga sa mga katangahan ngayon. Ipapaunawa ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging matatag. Tingnan mo, ungol ni Vince habang itinaas niya ang kanyang espada bago ang kanyang katawan ay kumislap sa mga mata ni Harvey, nagnanais na maputol si Harvey. Gaya ng inaasahan sa manika ng taga-Isla mismo. Ang galing niya sa espada. Kahit na ginagamit niya ang mga pangunahing kasanayan na natutunan mula sa mga tradisyon ng bansa ang eskrimador ng bansang isla ay nahalo rin sa kanya. Ang kanilang mabangis na hiwa ay may matikas at polihis na bahagi sa kanila. Kakaiba talaga ang kanyang swordsmanship. As if parang ahas na kayang magpatawag ng mga bulaklak na nagastuhan. Mabibighani lang ang mga tao dito. Balak ni Harvey na putulin si Vince gamit ang isang laslas, pero medyo interesado na siya sa mga trick ni Vince. Pinipigilan niya ang pagnanasang putulin si Vince at kinuha ang bawat laslas para malaman niya ang lahat ng sikreto. Clock. Matapos makipagpalitan ng 12 mga laslas, naputol ang espada ni Harvey sa kalahati.
Ang tinatawag na maalamat na kayamanan ng maharlikang pamilya ay nasira. Nang makitang lumalayo si Harvey, malamig na tumawa si Vince pagkatapos niyang isipin na siya ang may kapangyarihan. Mabilis niyang isinara ang distansya at marahas na sinimulang inindayog ang espada sa kanyang kamay. Kabanata 3105. Swash, swash, swash. Itinapon ni Harvey York ang kanyang sirang espada at patuloy na pinitik ang kanyang mga daliri sa dulo ng talam ni Vince York. Pagkatapos ng ikasyam na pagpitik, nanginginig ang mga kamay ni Vince bago ibinagsak ang kanyang espada. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umatras pagkatapos noon. Bang, bang, bang. Kaagad pagkatapos, itinaas ni Vince ang kanyang kamay, ipinakita ang isang nakatago na pistola bago hinayla ang gatilyo sa dibdib ni Harvey. Swish! Nanatiling nakadistansya si Harvey at naiwasan ang bawat bala sa oras. Ganito ba ang gusto mong maging young master, Vince? Dito ba nanggagaling ang tiwala mo? Alam mo ba na hindi ka tugma sa akin? Ibinigay mo ang iyong lakas at lahat. Medyo mabuti. Nasa life and death battle tayo ngayon. Hindi na kailangan ng mga walang kwentang bagay tulad ng moral. Bulalas ni Vince. Paanong hindi mo alam ang tungkol dito? Kung hindi ka makakaligtas sa larangan ng digmaan, walang mag-iisip sa iyo pagkatapos mong maging isang multo. Kinukuha ng nanalo ang lahat ngayon. Ang mga nanalo ay palaging isusulat ng kasaysayan. Basta manalo ako, sinong may pakialam kung papatayin kita ng baril? Iisipin ng lahat na kumagat ka pa kaysa sa ngumunguya at masampal hanggang mamatay. Maganda ang sinabi mo, pero nakakahiya, hindi mo ako matatalo, kaya hindi uubra ang mga pekeng dahilan mo. Hindi kita kayang talunin. Anong biro? Huminga ng malalim si Vince. Sinimulan niyang seryosohin si Harvey matapos mabigong patayin si Harvey ng 2 beses na magkasunod. Pagkatapos ay naglabas si Vince ng isang bote ng porselana bago ito dahan-daang tinanggal ang laman. Isang Ares pill. Napabuntong hininga ang ilang taga-isla habang nagpapakita ng ganap na kawalang paniwala. Ang royal family lang ang may ganito. Si Vince ay naging Diyos ng digmaan para sa parehong dahilan. Paano siya nakakuha ng isa pa? Sino ang nagsabing kailangan ko ng ganito para maging isang Diyos ng digmaan? Ngumiti lang si Vince habang pinapakita ang malamig na titig. Ang katotohanang alam mo ang napagdesisyonan kong sabihin. Kung kailangan ko ng pill para maging war god, tapos na ako. Iyon ay sinabi, ang mga tabletang iyon ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Mas madidagdagan pa nito ang lakas ko. Nilunok ni Vince ng buo ang tableta. Sa isang iglap, isang nakakatakot na aura ang lumabas sa katawan ni Vince. Si Vince ay hindi bababa sa 30% na mas malakas kaysa dati. Mamatay. Diretso na sinugod ni Vince si Harvey na may hawak na espada bago niya inindayog pababa ng buong lakas. Whoosh! Nanginginig ang mga tao bago nila likas na tinakpan ang kanilang mga mata. Mas lalong lumamig ang lugar kahit papaano. Nakapangingilabot na hangarin na pumatay ang nasabulwagan. Naramdaman ng lahat ang paghiwa ng talam sa sandaling ito. Ang talam ay tiyak na mapuputol ang sinuman sa kalahati kung ang target ay kahit na medyo pabaya. Tanging si Harvey lang ang nananatiling cool sa puntong ito. Swash! Nang malapit nang tumama ang dulo ng kanyang talam sa ulo ni Harvey, humakbang siya pasulong at ibinaba ang kanyang palad, nagpakawala ng malakas na blizzard. Masyadong mabilis si Harvey, mas mabilis kaysa maisip ng sinuman. Ang laslas ni Vince ay tila masakit na mabagal sa mga mata ng lahat habang si Harvey ay binilisan ito sa isang iglap. Naramdaman ni Lexi na siguradong mananalo si Vince sa laban. Bigla na lang halos mapasigaw si Walter, ang martial arts expert, ay nawala ng kulay ang mukha. Isang posibilidad ang pumasok sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang eksenang lumaganap sa kanyang harapan. Natigilan ang mga taga-isla na natulala. May gusto silang sabihin pero huli na ang lahat. Sampal. Nagawa ni Harvey na sampulin si Vince sa mukha bago nahulog ang espada ni Vince. Kadiliman lang ang nakikita ni Vince sa kanyang harapan, at nanginginig ang kanyang katawan. Wala siyang oras para mag-react.
at sa isang iglap ay pinalipad siya. Isang malakas na pagsabog ang sumunod. Si Vince na kanina pa napakayabang ay natamba sa lupa, walang lakas para gumapang pabalik. Naka-cross arm si Harvey habang kalmadong nakatingin sa harapan niya. Isang sampal. Nagawa ni Harvey na mapalipad si Vince sa isang sampal lang, kahit na ang kapangyarihan ni Vince ay pinalakas ng Ares Peel. Maraming tao ang talagang nalilito. Ang mga babaeng bisita ay likas na sinampal ang kanilang mga mukha upang matiyak na wala silang nakita. Ang lahat ay totoo. Makinig ka. Maya-maya ay bumangon na rin si Vince habang tinatakpan ang mukha niyang nasugatan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at lumingon kay Harvey na nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Gulat at poot lang ang nasa titig niya. Imposible. Ito ay hindi maaari. Ako ang Diyos ng digmaan. Nag-take pa ako ng Ares Peels. Ang lakas ko ay tumaas ng hindi bababa sa 30%. Paano mo ako natalo ng ganoon kadali? Hindi ako naniniwala. Hindi ko ito tatanggapin. Ipapakita ko sa iyo ang Zephyr Slash ko ngayon din. Natutunan ko ito sa mga taga-isla. Malamig na tumawa si Harvey at humakbang pasulong bago biglang sumulpot sa harap mismo ni Vince. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay bago muling sinampal sa mukha si Vince. Kunin mo. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, ginamit ni Vince ang lahat ng kanyang lakas bilang Diyos ng digmaan para ilabas ang kanyang pamatay na hakbang. Ang pag-atake na tulad nito ay maituturing na hindi nasa sangga. Gayunpaman, naramdaman ni Vince ang matinding sakit sa kanyang mukha bago siya nawala ng malay. Kaya lang sinampal na naman siya ni Harvey. Diyos ng digmaan. Ang slash ni Zephyr. Wala sa mga iyon ang mahalaga kay Harvey. Napahiga si Vince na paralisado. Hindi na niya mahawakan ang kanyang espada. Lumitaw sa magkabilang gilid ng mukha niya ang maliwanag na pulang marka ng palad. Bago pa siya makabangon ay humakbang pasulong si Harvey at sinampal siya ng isang beses. Napasigaw si Vince sa sakit habang nakasubsob sa lupa. Sampal, Diyos ng digmaan, sabi mo. Yung sarili mong Zephyr Slash. Kinukuha ng mananalo ang lahat. Well, kung gayon, bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang nanalo ngayon? Walang awang sinampal ni Harvey si Vince habang nagsasalita. Kasalukuyang umuungol sa sakit ang lalaking nagbuhos ng buong lakas para makaangat sa kapangyarihan matapos ang paulit-ulit na pagsampal sa mukha. Namamaga na ang mukha niya na parang baboy. Sampal. Sa tingin mo mananalo ang isang tulad mo. Hindi ka man magiging isang maayos na mamamayan ng iyong sariling bansa, ngunit pumunta ka at manatili sa mga kasumpa-sumpa na taga-isla. Ang ginawa mo lang ay pagtaksilan ang sarili mong bayan. Hindi ka man lang marunong rumspeto sa matatanda, at sinabi mo sa akin na maging mabuting kaibigan ang mga taga-isla. Hindi mo matandaan ang kasaysayan ng iyong sariling mapahamak na bansa, at tinatawag mo pa rin ang iyong sarili na isang mamamayan ng bansang H. Ang isang tulad mo ay nagsisikap na umakyat sa hanay ng mga York ng Hong Kong. Ha, bakit hindi ka muna tumingin sa salamin? Kalmadong winuwagayway ni Harvey ang kanyang mga palad sa tuwing magsasalita ito. Galit na sigaw ni Vince habang walang tigil ang paglabas ng dugo mula sa kanyang mga butas sa mukha. Siya ang Diyos ng digmaan. Siya ay walang kapantay. Ang 10 Sword Saints ng Island Nations ay maingat na itinuro sa kanya ang lahat, para lamang siya ay bumangon. Ngunit ito ay walang silbi. Si Vince ay lubos na nalampasan ni Harvey, na medyo nagseseryoso pa lang. Wala nang lakas na lumaban ang dating. Isang maliit na sampal lang iyon. Kung gumamit si Harvey ng isang maalamat na hakbang mula sa ilang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts para talunin si Vince, maaamin man lang niya ito. Hindi lang nasakta ng pisikal si Vince pagkatapos ng walang tigil na sampal sa mukha, pero tuluyan ding nadungisan ang dignidad niya. Masyadong plain at simple ang sampal na iyon. Gayunpaman, ang isang Diyos ng digmaan na tulad ni Vince ay walang magagawa laban sa kanila. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Halika. Sabihin mo sa akin, Young Master York. Sa iyong lakas, sa iyong pagkatao, at sa iyong ugali. Anong karapatan mong umangat sa kapangyarihan? Karapat-dapat ka ba?
Tinaas naman ni Harvey ang kamay para sa isa pang sampal. Sa puntong ito, si Vince ay napunta sa isang biro. Humihingal na nakatingin ang buong karamihan. Sa kaarawan ni Lola York, si Vince na laging mayabang ay sinampal hanggang sa mamaga na parang baboy ang mukha. Maging ang mga taga-isla ay natigilan sa gayong malungkot na tanawin. Kung tutuusin, may mga dahilan sila para suportahan ang pagbangon ni Vince. Si Vince ang nangungunang talento sa mga nakababatang henerasyon. Ganun pa man, para siyang patay na aso kapag kaharap si Harvey. Pinalipad si Vince matapos makatanggap ng huling sampal sa mukha. Saglit siyang nagpumigla sa lupa bago umubo ng subo ng dugo. Ni hindi na siya makabangon muli. Lumapit sa kanya si Harvey at muling nagtaas ng kamay. Thud! Ibinagsak ni Vince ang kanyang tuhod sa lupa sa sandaling iyon. Natatakot siya. Ang sampal ni Harvey ay ganap na nasira ang kanyang pagpapahalaga sa sarili at kumpiyansa. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay patuloy na gumuho pagkatapos ng bawat sampal na ginagawa niya. Panahon na para tapusin ito, Young Master York. Sa ilalim ng walang sigla at gulat na mga titig ng lahat, nilingon ni Harvey si Marcel. Sumenyas naman si Marcel. Sa isang iglap lang, natalo ng Lord's Guardians ang mga elite ng una at ang pangalawang bahay, kasama ang mga Islanders. Tulad ng sinabi ni Vince, lahat ay perpekto sa loob lamang ng 6 na minuto. Kung tutuusin ay na-miss na ni Vince ang sandaling lumuhad siyang mag-isa matapos tiisin ang lahat ng sampal sa mukha ni Harvey. Lahat ng iba pa ay nagiging mas madali pagkatapos nito. Mabilis na bumalik sa kalmado ang magulong party. Gayunpaman, ang lahat ay naiiba sa dati. Habang nakatingin ang mga tao kay Harvey, nabalot sila ng takot. Kung tutuusin si Harvey lang ang nakakasampal kay Vince at makakatalo kay Vince mag-isa. Umupo si Lola York sa tuktok ng bulwagan at tinitigan si Vince na nakaluhod sa lupa at namumugto ang mukha. Iniisip niya ang lahat ng nangyari. Nang makita ang kanyang apo na nagbigay sa kanya ng pinakamaraming pag-asa na pinilit sa ganoong kahabag-habag na kalagayan, hindi niya napigilan ang mapabuntong hininga ng mahinahon. Dito na nagtatapos ang party ng aking kaarawan ngayon. Salamat sa inyong lahat sa inyong pakikilahok. Lahat kayo ay tretuhin ng may lubos na paggalang. Bulalas ni Lola York pagkatayo niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kasabay nito, ang Yorks ng Hong Kong ay kailangang ganap na muling ayusin mula ngayon. Ang mga residente ng isla ay mahigpit na ipagbabawal na pumasok sa mga hangganan ng Hong Kong at Las Vegas. Ang lahat ng tahanan ng pamilya ay dapat sumunod sa utos na ito. Higit pa rito, isang bahay lang ang hahawak ng York Badge. Ang iyong order ay kumakatawan sa pinakamataas na pagkakasunod-sunod ng pamilya. At simula ngayon, hindi na ako ang mamamahala sa mga gawain ng pamilya. Kung sino ang magiging young master, dito muna natin itatawag. Maaaring magpasya ang master sa hinaharap. Matapos malinaw na ipahayag ang kanyang saloobin, tumalikod na si Lola York at umalis. Ilang sandali pa ay malamig niyang tinitigan si Harvey. Bakas sa kanyang mga mata ang pagdududa, takot, at sindik. Tungkol naman sa pinakamamahal niyang apo, hindi niya ito pinabayaan kahit katiting na sulyap. Sa katunayan, ang kapalaran ni Vince ay napagdesisyunan na nang siya ang nag-udyok ng kudeta. Sa ilang sukat, ang pagsuko ni Lola York ng kanyang awtoridad kay Marcel ay ang kanyang kompromiso upang bigyan ang lahat ng patas na pahayag. Ang ilang mga bagay ay hindi na nangangailangan ng karagdagang paliwanag. Kung hindi, ang lahat ay wala nang maaatrasan. Si Lola York ay nangingibabaw na babae pag tinitingnan, ngunit mayroon pa rin siyang bottom line pagdating sa tama at mali. Samantala, si Marcel ang nag-aasikaso sa head at second home affairs kasama si Julian. Si Harvey, Selena, at Queenie ay nakaupo sa isang sulok ng bulwagan. Malaking pagkakamali ang nagawa ni Vince. Wala ring intensyon si Lola York na iligtas siya sa sitwasyong ito. Pagkatapos ng insidenteng ito, mabilis na bababa ang awtoridad ng pinuno at ng pangalawang bahay.
Dahil hindi sumama sina Cory at Walter sa kudeta, hindi sila tuluyang mahuhulog sa kapangyarihan kahit na sila ay maalis sa kanilang pinakamahalagang posisyon. Si Lexi ang may bahay ng Dragon Palace. Medyo mataas ang status niya, kaya hindi rin magiging mahirap sa kanya ang asawa ko. Binuhusan ni Selena si Harvey ng isang tasa ng tsaa habang ipinapaliwanag ang sitwasyon. Para kay Vince, selyado na ang kanyang kapalaran matapos niyang simulan ang kudeta. Nailigtas sana ang kanyang buhay dahil mabilis na isinuko ni Lola York ang kanyang awtoridad, ngunit mapaparusahan pa rin siya sa kanyang mga krimen. Siya ay mabubuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng mga rehas, sigurado ako. Casual na nagkibit-balikat si Harvey matapos marinig ang mangyayari kay Vince. Nang lumuhod si Vince ay hindi na siya pinansin ni Harvey. Kahit sinong matalinong tao ay kayang sumuko sa mga pangyayari, ngunit sa puntong ito, walang magagawa si Vince laban sa impluwensya ni Marcel. Tama, sapat na ang talakayan tungkol sa pangyayaring ito. Agad namang iniba ni Selena ang usapan nang makitang hindi interesado si Harvey kay Vince. Iba naman ang pag-usapan natin. Sinadya namin ni Queenie na hiniling namin na maging manugang ka ng pamilya. Basta magsabi ka ng oo. Maaari kang maging bahagi ng pamilya simula ngayon. Bukas na bukas, magkakaroon ka ng ganap na kontrol sa pamilya bilang bagong young master. Mataimtim na tinitigan ni Selena at Queenie si Harvey na naghihintay ng sagot nito. Namilog ang mga mata ni Harvey sa gulat. Gusto niyang iwasan ng tuluyan ang tanong. As if on cue, tumunog ang phone niya. Matamlay na tinitigan ni Harvey ang screen ng phone niya bago sinagot ang tawag. Maya-maya ay narinig na ang boses ni George. Ito ay masama, Mr. York. Ang iyong asawa at ang kanyang pamilya ay nawala sa Floatwell. Ano? Nawawala si Mandy at ang iba pa. Paano? Alam ni Harvey na inimbitahan ni Joseph si Mandy sa Floatwell para makita ang tinatawag na minahan ng ginto. Ngunit hindi niya akalain na mawawala sila kaagad pagkatapos nito. Mayroon ka pa bang ibang impormasyon na dapat kong malaman? Naglakad si Harvey sa gilid at huminga ng malalim para makabawi. Sa ngayon wala pa pansamantala. Gayunpaman, inilagay ko na ang lahat ng aking lakas sa paghahanap kay Mandy. Sabi nga, I have to be honest. Parang hindi sinasadya sa akin ang pagkawala niya. Sinasadya ng isang tao. Hindi ko alam kung ano ang kanilang layunin. Ire-report ko sa iyo kapag may nakita akong iba. Hindi na kailangan. Huminga ng malalim si Harvey. Napakalamig ng kanyang mga mata. Ang Floatwell ay teritoryo ng Lungmen. Ang mga taong ito ay nagta-target kay Mandy na kunin ang aking posisyon bilang pinuno ng Lungmen Law Enforcement. Tawagan mo si Rachel at Aiden. Sabihin sa kanila na pumasok sa Floatwell kasama ang kanyang mga tauhan. Pupunta ako dyan mamayang gabi. Maaga sa susunod na umaga, sa Floatwell International Airport na matatagpuan sa kanlurang kabundukan ng Country H. Dahil sa taas nito, ang langit ng Floatwell ay napakaasol. Ang mga mag-agarang gusali sa paliparan ay may mga internet hotspot din. Umupo si Harvey sa isang bench sa shopping center sa labas ng airport, tahimik na naghihintay sa pagdating ni Cynthia habang nakatingin sa kanyang cellphone. Dumating siya dito mula sa Hong Kong International Airport kagabi. Inihahanda ni na Marcel, Selena, Queenie, at ang iba pa ang kanilang mga tropa upang tulungan siya matapos malaman ang tungkol sa insidente. Gayunpaman, alam ni Harvey na ang mga York ng Hong Kong lamang ay hindi makakagawa ng marami sa Floatwell, gaano man kalayo ang kanilang impluwensya. Kaya naman tinanggihan niya ang kanilang tulong at nakarating dito sa lalong madaling panahon. Isinuko ni na Rachel at Aiden ang mga assignment nila sa Mordo at dinala ang ilan sa kanilang mga pinagkakatiwalaang underlings sa Floatwell para matulungan nila si Harvey. Sa prosesong ito, nakakuha si George ng higit pang mga impormasyon. Ayon sa kanya, sina Lillian at Mandy ay inaresto ng mga pulis dahil sa pinaghinalang commercial fraud nang makipag-usap sila sa negosyo sa pamilya Bauer. Ang bagong binuo na minahan ng ginto dito ay kasangkot sa sitwasyon. Interesado rin daw ang mataas at makapangyarihang Floatwell Golden Palace sa pangyayaring iyon.
Kaya, sina Lillian at Mandy ay nasa malaking problema. Para maiwasan ang pakikipaglaban sa Golden Palace, hindi hahayaan ng Floatwell Police Station na matubos ang dalawa. Si Cynthia naman, na sumama kina Lillian at Mandy, kahit papaano ay nakikipag-ugnayan pa rin siya kay Harvey. Dumating siya sa Floatwell bilang isang artista upang gumawa ng ilang trabaho. Dahil doon ay maswerteng nakaahon siya sa gulo. Sabi nga, nasa napakasamang lugar siya. Hindi lamang siya nakulong sa Floatwell, ngunit siya ay patuloy na sinusundan saan man siya magpunta. Nang malaman ito ni Harvey, hindi siya nagmadaling hanapin si Mandy. Pagdating pa lang niya sa Floatwell International Airport, tinext na niya si Cynthia para magkita sila sa lalong madaling panahon. Dahil ang impormasyon ni George ay halos walang tiyak na katiyakan, kaunti lang ang alam ni Harvey sa buong sitwasyon. Dahil kasangkot ang kaligtasan ni Mandy, hindi magmamadali si Harvey sa pagkilos bago niya maunawaan ang lahat. Kabanata 3110. Malapit na ang oras, Sir York. Habang pinag-iisipan ni Harvey ang sitwasyon, lumitaw si Aidan na nakasot. Magalang niyang dinala kay Harvey ang isang tasa ng tsaa. Sa pagkakataong ito, partikular na hiniling ni Harvey sa kanya at kay Rachel na pumunta. Nadama ni Aidan na ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang umakyat sa mga ranggo sa ilalim ni Harvey. Siya ay nasa sabik. Si Rachel naman ay nakaupo sa isang sulok na walang emosyon. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng pag-iingat habang pinag-aaralan niya ang kanyang paligid. Bilang miyembro ng Lungmen, alam niya na ang Floatwell ay isang mapanganib na lugar. Pagkatapos ng lahat, ito ay teritoryo ng Lungmen. Ang mga lokal sa lugar na ito ay may karanasan sa martial arts. Kahit na ang mga bata na kalalabas lamang mula sa sinapupunan ng kanilang ina ay alam kung paano maghatid ng isang marahas na pambubugbog. Kasama ang pamilyang Bauer, isa sa nangungunang 10 pamilya sa bansa H, ang hukbo ng Floatwell ay may medyo malakas na background. Malaki ang kinalaman ng sitwasyon ni Mandy sa pamilya Bauer. Pumunta rito si Rachel na handang isuko ang kanyang buhay kung kinakailangan. Si Harvey ay hindi pinansin ang dalawa at tumitig sa phone niya, malalim ang ekspresyon ng mukha niya. "Go! Umalis ka na dito, Miss Zimmer." Halos sabay-sabay. Tumakbo si Cynthia palabas ng Floatwell Martial Arts Building kasama ang ilang sundalo. May hawak na baril ang nangungunang bodyguard, pawis na pawis ang mga kamay. Lumilingon siya paminsan-minsan habang tumatakbo. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay napuno ng takot. Isinakay ng mga bodyguard si Cynthia sa Toyota Alphard. Nang makaalis na ang sasakyan sa gusali, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang mga bodyguard at katulong. Sa gitna ng sasakyan, isang nakauniporming babae na may magandang maiksing buhok ang pumalakpak sa dibdib at tumingin sa rearview mirror bago nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Pinandilatan niya si Cynthia na maputla ang mukha. "Anong problema mo, Miss Zimmer? Di ba binalaan na kita dati? Ito ay Floatwell, hindi Mordo. Bakit hindi mo nalang tanggapin ang mga kondisyon ni Young Master Bowie? Ngayon, malaki ang problema natin ngayon. Masosolusyonan ang problemang ito kung pipikit ka lang. Hindi ka mamamatay. Napakagwapo ng lalaki. Ikaw ang nagsamantala nito. Ang mga babaeng kilalang tao sa industriya ng entertainment ng Mordo na tulad mo ay mukhang kaakit-akit sa labas, ngunit ikaw ay isang grupo lamang ng maruming mineral. Ano ang dapat ipagmalaki? Hindi mo ba naiintindihan ang pinasok mo? Ikaw ang unang humingi ng tulong kay Young Master Bowie. Bakit ka tututol kung ang iyong ina at kapatid ay nakakulong sa likod ng mga rehas? Gusto mo bang maging katulad nila? On top of that, he's the general manager of Floatwell Film City. Mahusay na katayuan. Nag-uumapo ang Floatwell sa kanyang mga compound. Kung hindi dahil sa reputasyon ko. Kung patuloy mo siyang kinakausap ng ganyan, ipagpipilitan kanya at hahayaang paglaruan ka ng kanyang mga compound pagkatapos nito. Walang sino man ang magsasabi ng isang salita tungkol dito. Natakot ang babae nang maalala ang nakaraang enkwentro. Nagsisimula na siyang magsisi sa pagiging assistant ni Cynthia para kumita ng mabilis na pera.
Huminga siya ng malalim kay Cynthia. Hindi lang gusto ni Dylan na kasama ko siya matulog. Hiniling pa niya sa akin na pumirma sa isang kontrata upang tumstigo na ang aking ina at kapatid na babae ay sangkot sa komersyal na pandaraya laban sa Golden Palace at sa minahan ng ginto ng pamilya Bauer. Paano ko matatanggap ang ganoong deal?